Good morning, everyone. Our topic for today it's all about part of speech or bahagi ng pananalita. Mayroon tayong 8 bahagi ng pananalita at itong isa-isahin. Noun o pangalan, adjective o pang-uri, verb o pandiwa, interjunction o padamdam, pronoun o panghalip, adverb o pang-abay, preposition o pang-ukol, and the last one is conjunction o pangatnig. Atin itong isa-isahin. Una sa ating listahan ay ang noun o pangalan. Ang pangalan ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng ngalan ng tao, bagay, pook o lugar, mga hayop, pangyayari, damdamin o kaisipan ng tao. Isang halimbawa dito ay ang pangalan ng hayop o cat, disk, pencil, books, or students. At marami pang mga halimbawa nito. Ang pangalawang bahagi ng pananalita ay ang adjective o pang-uri. Ang pang-uri ay salitang naglalarawan sa pangalan, panghalip. Ang mga halimbawa nito ay ang happy, tall, yellow, funny o sa Tagalog ay ang masaya, malungkot, ang mga bagay na naglalarawan sa pangalan o panghalip ng isang bagay o lugar. Ang pangatlong bahagi ay ang verb o pandiwa. Ang pandiwa ay bahagi ng pangungusap na nagpapahayag ng kilos, gawa o kalagayan ng isang lugar o pangyayari. Isang halimbawa nito ay ang drink, look, sing, love, and hope. At marami pang ibang halimbawa nito. Dumako naman tayo sa interjection o pandamdam. Ang pandamdam ay mga salita na nagpapahiwatig ng emosyon o damdamin. Ang isang halimbawa nito ay ang wow, aray, naku. Yun. Sunod ay ang adverb o sa Tagalog ay pang-abay. Nagbibigay turing sa pangalan, panghalip, pandiwa at kapwa nito pang-abay. Ang mga ilang halimbawa nito ay ang nang, sa, noon, kung, kapag, araw-araw, taon-taon, kahapon, ngayon, bukas, at marami pang iba. Dumako naman tayo sa pronoun o sa Tagalog, panghalip. Ito ay ang panghalilis sa pangalan. Mga halimbawa nito ay ang ako, ikaw, siya, atin, amin, kanya, kanila, at marami pa ding iba. Dumako naman tayo sa preposition o sa Tagalog, pantukoy. Kataga o salita na nag-uugnay sa pangalan o pandiwa sa isang salita sa pangungusap. Ang mga halimbawa nito ay ang laban sa, hinggil sa, ayon sa, tungkol sa, para sa, ukol kay, laban kay, para kay, tungkol kay, ayon kay, at hinggil kay. Dumako naman tayo sa ating panghuling bahagi ng pananalita. Ito ay ang conjunction o sa Tagalog ay pangatnig. Ginagamit ito para maipakita ang relasyon ng mga salita sa pangungusap. Ang mga ilang halimbawa nito ay ang dahil, naging, man, gawa ng, upang, ng, para, samantala, at marami pang iba. Lubos akong nagagalak sapagkat natapos nyo ang ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa muli mga bata, ako ulit ang inyong teacher, Teacher Cheryl, hanggang gumabay sa inyong karunungan. Hanggang sa muli, paalam mga bata.